Magandang mapagpalang araw na maulan araw. Malapit na tayo mapikon sa lahat ng ating mambabatas. Nakakapikon na eh. Kadali-dali mag-imbestigasyon eh. Parang pinapahirapan pa nila yung pag-imbestiga eh. Nagtatalo-talo pa sila kung alin yung gagawin. Hindi na lang imbestigahan. Madali lang naman eh. Masyado kasi silang matatalino kaya hindi naman tuloy maintindihan kung ano ang gusto nila eh. Mayroon ayaw, mayroong gusto. Dapat ang gagawin nila, total yung mga flood control, kung ano man mga project yan, check upin nila kung nagawa ba yung bawa. O ito si Juan, ito yung project niya, ganito ganyan, dito si banda, dito sa lugar na ito yung project niya. Titingnan nila. Pagka itong kontraktor na ito na dito ang budget niya dito sa lugar na ito, kung ano man area yan, titingnan nila kung nagawa o hindi. Tapos, pag hindi naman nagawa o mahinang klase ang pagkagawa, dapat ipatawag nila lahat ng mga kontraktor, kung sino man yung mga kontraktor na yan na hindi naman nakatapos ng mga project nila. Kaya madali lang may imbestigahan eh. Hindi naman kailangan mag-away-away pa. Mga senaryo nag-away-away pa. Parang hindi malaman kung ano ang gusto eh. Dapat magtulungan kayo. Ito, sinabi ng kontraktor, ganito, ganyan. Na, halimbawa, nalaman nyo na yung kontraktor na ito. Dito sa lugar na ito, dito siya dito binaggitan ng ganito, ganyan, trilyon, tapos wala namang ginawa. Ay di, patawag nyo yung kontraktor na yun. Tanungin nyo, imbestigahan nyo kung bakit hindi nagawa. Bakit ganito, ganyan. Tapos, kung sino man ang para malaman na kung ano talaga ang totoo. Tapos magsama-sama na. Kasi ang gusto naman bakit kailangan may kumukontra? Wag ganito, wag ganyan, wag ganito, wag ganon. Dapat magtulong-tulong na kayo. Kung halimbawa sinabi ng kontraktor, ito yung mga tao na sangkot, ito yung mga dawit, pinangalanan na, ay di, yun ang kakasuhan natin. Di ba? Hindi yung mag-aaway-aaway pa kayo kasi nagpapagalingan kayo mga senador, mga congressman kayo, nagpapagalingan na ako ang magaling mang-imbestiga. Ako ang dapat dito. Ako ang karapat-dapat. Dapat hindi ganun. Magtulungan kayo. Ay kung hindi naman kayo kasangkot, siguro aywan ko kung bakit mayroon ayaw ng ganito, bakit katulad yan, katulad kay Tulfo, babaliin niya yung batas eh. Mas malakas daw yung mga tao, mga mamamayan, kung ano ang sinabi ng mamamayan, ayun daw ang masusunod. Babaliin daw yung batas. Dapat kay Erwin Tulfo, kay lang yan eh. Sa Radyo 5 lang yan dapat eh. Hindi siya dapat nandyan eh. Wala namang alam sa batas eh. Tapos nanalo lang kasi kay Sikat eh. Sikat sa broadcasting eh. Dapat sa Radyo 5 lang yan eh. Hindi dapat baliin kasi batas yan eh. Kung lahat sabihin, sige, wala nang rehistro yung motor. Lahat nagkaisa yung mga lahat na may masasakyan. Magkaisa na hindi na kailangan i-rehistro. Ano magagawa sa Pilipinas? Ano mangyayari? Kasi ang ibig sabihin sinabi niya, pwedeng baliin yung batas eh. Kung nakakarami daw yung tao, dapat masusunod daw yung mga tao. Kung sabihin ng tao, hindi na kami magbabayad ng kuryente, hindi na kami magbabayad ng tax, hindi na magpaparehistro, hindi na kami tutubos ng lisensya ng driving, hindi na kami mag-lisensya sa mga negosyo.
Eh pag nagkaisa yun, ano na mangyayari sa atin? Kaya dapat pag-iisipan nyo, hindi yung tira lang kayo ng tira, kala mo nasa ano ka lang eh, nasa inuman ka lang eh. Parang nagtatagay-tagay lang eh. Dapat hindi ganoon. Ang aking suggestion dyan, dapat, kung ilan man kayo senador, ilan man kayong congressman, ipatawag lahat ng mga kontraktor. Kung ano yung mga sinabi, ganito, ganyan, si Juan, si Pedro, ito yung binigyan namin ng ganito, ganyan, bilyon-bilyon binigay sa kanya. Iimbestigahan nyo. Ipatawag nyo lahat ng mga kontraktor. Magkampi-kampi kayo ng mga senador. Hindi yung nagpapagalingan kayo, kami ang magaling mag-imbestiga, dapat kami ang nandito. Para kayong mga di ba ang kayo ang mambabatas, dapat kayo ang magkakampi-kampi. Kung sino yung may mga kasalanan, sino yung mga lumabag, dapat pagkaisahan nyo. Hindi yung wala na kayo ginawa kung magtalo-talo. Ito'y ganito, ganyan, hindi dapat ganun, hindi ganyan. Alam tayo, walang mangyayari talaga. Dapat, nalaman nyo, sinabi ng kontraktor, ito si Pedro, ito si Juan, si Matillo, ito si Julius, binigyan namin ng ganito. Ay di, imbestigahan nyo. Magsama-sama kayo mag-imbestiga, hindi yung isa ayaw ng isa imbestigahan. Ayaw imbestigahan si Pedro. Yung isa naman gusto. Yung isa naman gustong imbestigahan si Juan. Ayaw naman nung isa. Hindi dapat gano'n. Dapat kayong mambabatas. Magtulong-tulong kayo. Ito pala pinangalanan na yung mga imbestigahan natin yan. Alamin natin kung totoo o hindi. Hindi yung nagpapagalingan kayo dyan. Tapos mayroon nagmamagaling. Wala namang alam Kaya yun ang Ako tagahanga ako ng mga tulpo Kasi lahat ng mga nangyayari ng mga inaaping mamamayan na maliliit, natutulungan nila. Kaya lang ngayon parang hindi ko alam kung parang nakikita ko sa mga video kasama sa mga pagkain yung mga yung mga nangungurakot Hindi ko sinasabi na mayroon din silang mayroon din silang tinatanggap, pero parang nakikita mo sa mga video kasama. Kaya at saka sa mga tono ng salita nila mukhang katulad lang kailangan baliin daw kaya sang-ayon daw sa kay Ramulya. Ano ba yun? Ramulya ba yun? Sang-ayon daw siya sa sabi ni Erwin Tulfo Kaya ako napipikon na ako, pangkaraniwan lang akong tao, pero ako wala rin ako alam sa batas, pero madali lang naman intindihin Mayroon mga pinagawa, flood control, kung ano man yan, mga kalsada man yan, mga tulay. Kung bakit hindi natapos, dapat check upin nyo yun, kung bakit hindi natapos, bakit wala. Kung sino, dito sa lugar na ito, wala man ginawa. Sino ba nakakontrata? Si Pedro. Patawag mo si Pedro. Dito sa lugar naman ito, si Juan. Di patawag niyo si Juan. Kung ano yung mga sinasabi, kaya ganito ganyan, kasi hiningian kami ng mga politiko, tinuro na yung mga pangalan. Di imbestigahan nyo. Ganun lang kadali Kahit hindi ka nag-aral ganun lang kadali Halimbawa, halimbawa lang natin, may kumuha ng kindi. May nakakita. Ito ganito, ganyan. Kaya kinuha yung kindi kasi inutos niya ganito, ganyan. Imbestigahan, madali lang naman Hindi naman kailangan ng pagalingan tapos may nagmamagaling, wala namang alam Kaya magulo ang Pilipinas Madali lang naman Kung ilan kayo, ilan ba kayong senador, ilan ba kayong congressman? Ito pala yung nakasangkot Si pala kasamahan pala natin Imbestigahan natin. Kung sino man hindi kasamahan, kampi-kampi na, imbestigahan lahat ng mga kasangkot, di ba? Di napakadali, hindi yung nagpapagalingan kayo
kami ang nandito. Dapat kami ang investigador kasi magaling kami. Mayroon na nga nag-iimbestiga, pinalitan. Ano bang gusto niyong ibig sabihin? Hindi magaling yung una nag-iimbestiga? Kayo ang magaling? Na wala namang alam, hindi naman mga abogado nag-iimbestiga. Sige, ginagamit ang batas tapos babaliin pa. Ano mo yun? Bakal? Ano yung kahoy? Babaliin yung batas. Bakit ginawa? Anong purpose ng ginawa ng batas na yun kung babaliin nyo? Kaya wala. Dapat kayo sa Radyo 5 lang kayo. Yun lang ang aking kasi nakakapikon na talaga ang gobyerno natin Binoto natin sila. Siniselduhan natin sila. Lahat ng mga binibili natin ng mga produkto, mayroon tayong tax na pupunta sa kanila. Sweldo nila yung mga tax natin, yun ang siniseldo nila sa kanila. Kaya may karapatan ako na dapat madali lang ang intindihin Si Juan, si Pedro, si Mateo, nasangkot. Hindi imbestigahan nyo, hindi yung, hindi natin, parang hindi malaman kung iimbestigahan ba o hindi kasi kayo nag-aaway-aaway ng mga senador Hindi nyo malaman kung mayroon kayong tinatakpan o may tinatabunan Kaya ayun ang nakaka-stress ng bansang Pilipinas Kaya yun lang. Salamat sa inyong mga panonood.